Amen. Please remain standing at tawagin po natin ang ating mga kasama. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Ayun po kaya dyan pa sa Amen. Patingin po natin ang katabi na good morning. Sabuhin po natin. Pagdadalinig kasi natin yung good morning, ibig sabihin kailangan na tayong magising. Ako kasi yung iba, baka natutulog ka. So maraming salamat po sa mga willing po yan. Sa Diyos po ako ulit pasasalamat. Dahil nagpapasalamat, hindi lang po tayo sa unang Monday ng month of June. And this coming Friday, we will celebrate our 8th church anniversary. And by the grace of God, nandun po ang kanya pong kapag at biyaya sa atin. Amen po ba? Tayo po ba'y pagod na? Hindi pa po. Kasi magtatrabaho pa tayo. Basta po may Coca-Cola. Basta may Coca-Cola. Wala sa Coca-Cola eh. Opo. So maraming salamat po kung nakikita nyo ating church yan. Gagawin natin. Gagawin po tayo ng mga bintana sa taas. No? Tapos pinafinalize na po natin. May aircon na po doon sa isang room. Na po kaso lalagyan pa po yan ng salamin. Opo. So pray. Sana po sa biyaya ng Diyos sa ating pong church anniversary. Matapos po yan. Nagsagat ng kapatid ay magamit po natin for our best pastors na mga kasama. So ngayon po, hindi na po tayo magtatagal. Basahin po natin ang book of Galatians. This is Galatians chapter 5 verse number 16. Ito natin pag-aaralan. Ako, bigyan po natin din ang ating team. For our church anniversary, still ablaze, walking straight to God. Sana po sa buhay po natin, patuloy tayo magluwanag, patuloy tayo magkapoy, at lumakad po ng tuwid patungo sa ating Panginoon Diyos. Galatians chapter 5 and verse number 16. Basahin niyo natin sabay-sabay. Ready? Begin. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. I repeat this, I say, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Tayo po lahat ay huwag manalangin. Ang maraming Diyos at ila sa lahat, patuloy na pinagpupuli ko ng pagkasalamat sa panibagong pagkakataon at pinagkalit niyo po sa buhay ko ng bawat isa. Maraming salamat sa mga winang-inawin o winang na pakinggan. Dalangin ko po Lord, patuloy sa pamagitan po ng aming mga boses, mga tinig, ng inyong pong banal na pangalan ng mataas. Marami rin po salamat Lord sa inyong pong mga salita na nabasa na ito patuloy balayan sa umaga po ito. Ang aming dalangin ay isang ng Espiritu ang pumilis po sa aming kalagitnaan na kayo po magbigay ng kaliwanagan sa buhay ko ng bawat isa. Alaman po ang mga pinagdadaanan, kabigatan, problema, karamdaman, na kayo po Lord na magbigay po ng kalakasan po sa amin. Nakita po namin na kailangan po kami magpatuloy na lumakad na tuwid sa inyo sapagkat sa buhay po namin, inaasahin po na kami po'y mag-init, kami po Lord ipatuloy na magamit sa inyong pong gawain. Kaya nawa po makita po sa oras po nito, itabi niyo po sa inyong krus at bless rin po yung ating mga Sunday Scholar, inyo po silang paunahan at bigyan po ng karunungan sa kanila pong pag-aaral. Kaya pumatakilan po ang dilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, please be seated. So once again, good morning. Yun nga po, tawag sila na sapagkat sa biyaya ng Diyos na pinakakapagpatuloy, pagkamat marami mga struggles, marami mga problems, marami mga kakulangan, pero ang biyaya po ng Panginoon ay sipat po sa buhay ko ng bawat isa. Ang po, maraming salamat. Today, na po, kasama natin Sister Shaira. Amen. The prodigal daughter. Yes na po. Kasi this is your home. Kaya kanina, pinapansin ko siya habang makawin siya po. Masaya siya kasi inawag victory in Jesus. Kasi sa kanya, pinuntahan ng nakaraan, walang ganun. Walang ganun, no? Di ba? Kaya, diba ito, yung mga natin, diba? Magbibigay kasiyahan po para po sa akin sa mga Diyos. So mga kapatid, pag-aralan po natin dito sa book of Galatians chapter 5 and verse number 16, ang sabi po ng salita ng Diyos, "Now for this I say, then walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh." Ipaalala po ang salita ng Diyos, mga kapatid, sa bawat mga mananampalataya, na sabi po ng salita ng Diyos, kailangan daw po tayong lumakad sa Espiritu. Now po, nang siguro mga kapatid, sa buhay po natin, hindi po managana ang gusto ng laman. Alam niyo po ba mga kapatid, na sabi ng salita ng Diyos, na kailangan ng tao mga kapatid, huwag pairalin yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Mga po na sa buhay po natin mga kapatid, yes, may gusto ang laman, may tukso sa laman, may tukso mga kapatid sa paningin. No po, nandoon ang kapalaluan sa buhay, na ito po mga kapatid, na sa buhay po natin na sumisira sa buhay ng tao. Kaya nga sabi ng Diyos mga kapatid, nang sa ganun sa buhay
kailangan daw po tayo lumakad sa Espiritu. Amen po ba? Anong ibig sabihin? Lumakad daw tayo papalapit sa Panginoon. Yung walk in the Spirit, ibig sabihin po nila mga kapatid, buhay ng Diyos. Lahi ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon mga kapatid, kapag ang tao mga kapatid, isang beses lang pinanganak, 2 beses mamamatay. Pero kapag ang tao 2 beses pinanganak, 1 beses mamamatay. Ano po ibig sabihin ng mga kapatid? Kapag pinanganak lang sa laman, 2 beses ka mamamatay. Ano yung kamatay mo? Mamamatay ka na sa laman, sa pisikal, mamamatay ka pa sa spiritual. Ang iyong katawan, doon po ang sabihin natin malalagay sa simitero, pero ang iyong kaluluwang espiritu mga kapatid, doon po sa apoy ng impyerno. Pangwalang hanggang kaparusahan. Bakit? Kasi isa lang ang kapanganakan niya. Pero sabi ng Diyos, pero kapag ikaw ay pinanganak, sabihin natin mga kapatid sa pisikal at pinanganak ka sa spiritual, na sabi ng Diyos, isa na lang ang iyong kamatayan. Ano po kamatayan mo? Dito na lang sa laman. Pero ang iyong spiritual, mga kapatid, ang iyong kaluluwa ay pupunta sa langit. No po, kaya nga sabi ng Diyos, pag-aaralan po natin doon po sa book of John chapter 3, you must be born again. No po, kailangan ka ipanganak muli. Hindi ka ipapanganak muli sa pisikal, hindi ipapanganak ka muli sa spiritual. No po, ito po'y kaganapan mga kapatid doon sa mga tao, nagsisi ng kanilang kasalanan at tumanggap kay Kristo sa kanilang puso. Na kailangan itong ating gawin. By the way, kahapon, dapat po tayo nagsimulan ng ating training program. Ngayon po, sa kanila mga kapatid, we are celebrating for our church anniversary. This coming mga following days na po, araw-araw tayo mag-training program, mag-share ng gospel sa bawat mga block ng San Manuel. Ngayon po, at gagawin po natin mga kapatid to share the gospel, to share the good news. Kung papasilip po natin mga kapatid, pagod, gastos, no po, minsan nagsasalita ka para bang sabihin natin parang walang nakikinig. Pero sabi po ng Panginoon mga kapatid, basta't ang tao po, no po, ng tao, sabihin natin na napapahayagan ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, hindi po babalik na walang kabuluhan. Amen po ba? Amen. Ang sabi ng Diyos mga kapatid, kahit isa lang at tumanggap kay Kristo, may kasiyahan sa langit. No po, may kapistahan na sa langit. Meron na tinatawag na sabihin natin pagsasaya sa langit sa isang taong magsisisi ng kanyang salita, tatanggapin si Kristo sa kanyang puso. Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, pagdating sa Panginoon, walang sayang. Kaya maraming salamat sa mga ladies na nagluto kay Ma'am Maylin. No po, sa mga sabihin natin, nag-share, tumulong, nagsandok, mga kapatid, nakita ng Diyos yan. At ang Diyos ay tuwag sa atin. Bakit? Kasi hindi tayo naging makasarili. Ang sabi ng Panginoon, maraming tao, mga kapatid, nangangailangan ng salita ng Diyos. Maraming mga tao, mga kapatid, nandoon, kapag hindi alam ano po mangyari nila after ng kanilang kamatayan. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, kailangan nila mamulat sa kamalayan. Kailangan nila malaman ang tinatawag na kaligtasan. Kailangan nila malaman ang tinatawag na salvation sapagkat may Kristo na tagapagligtas. May Kristo na matay sa ibabaw ng krus. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, kailangan daw tayo lumakad sa Espiritu. Na po, na dapat sa buhay natin, 2 beses tayo pinanganak. Pinanganak na tayo sa laman, buhay ng tao, lahi ng tao, pinanganak din tayo sa spiritual. Buhay ng Diyos, lahi ng Diyos. So therefore mga kapatid, meron tayong tinatawag na 2 citizenship. Meron tayong tinatawag na earthly citizen, meron tayong heavenly citizen. Nagindihan niyo po ba? Yan sabi ng Diyos mga kapatid, magkakaroon ka lamang ng ganun kung ang tatanggapin mo si Kristo sa inyong puso. Kaya sa ano pong mga bisita, mga kapatid, huwag natin ipagkatubili na sa buhay po natin, ilagay muna si Kristo sa ating puso. Because yun po ang starting point ng ating pong buhay Kristiyano. Kaya sabi po ng ating pag-aaralan sa umaga po ito mga kapatid, na dapat bilang mga mananampalataya, you must keep on still ablaze and walking straight to God. Patuloy ka lang daw mag-init, patuloy ka lang daw mag-apoy, mga kapatid, at patuloy ka lang lumakad ng matuwid patungo sa Diyos. Sa buhay po natin mga kapatid, sabi niya po dito, fire for God is not for a moment. Ang apoy ng Diyos sa buhay natin, hindi lang po ito mga kapatid na sabihin natin panandalian lang. Kung hindi mga kapatid, ang apoy, mga kapatid ng Diyos, it is a direction na sa buhay natin mga kapatid, dahil nakikita natin yung apoy, na ang liwanag, ang kaliwanagan na binibigay ng Diyos sa atin, nakikita natin na maayos ang ating tatahakin. Makikita natin mga kapatid na maayos, yung dapat natin kailangan gawin. Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, we must walk in the Spirit. Nako, nasabi din mga kapatid, always remember the fire of God is not for a moment, it is a direction. So therefore, ang sabi ng salita ng Diyos, stay on fire and keep walking straight to God. Sabi po ng ating Telegram, many start well,
but grow old. Maraming mga tao, mga Kristyano, maganda ang kanilang panimula, but sad to say, ng gabi. Para bang sa sinatawag na track and field. Para tinatawag doon sa marathon. Nga po, meron na tinatawag na marathon eh. Maraming mga starting, doon sa starting, sabihin natin, run nila, mabilis sila. Di ba? Yung bang sabihin natin, 10K. No po, yung run. No po, o una pa lang, napakaganda ng kanyang start. Kasi bakit? Nag-sprint na siya, tumakbo na lang mabilis. No po, napakaganda nga ng start ay po eh. Meron nang nangyari, agad na pagod. Agad na lupay-pay. Ano nangyari? Nalagpasan lang siya at naiwan, natalo. No po, anong ibig sabihin mga kapatid? Nasabi na salita ng Diyos, marami daw mananampalataya sa paningin ng Diyos. Maganda ang kanilang panimula. But sad to say, hindi sila nagpatuloy. Nandamig. Huminto sa kanilang paglilingkod. Kaya sabi ng ating pinag-aralan mga kapatid sa buhay po natin, nawa huwag po tayo maging gano'n. Na po, don't be a good starter, be a good finisher. Amen? Huwag ka lang mga kapatid, magaling lang sa simula. Dapat magaling tayong tapusin natin ang takbuhan. Na po, ito nga mga kapatid, marami mga tao, magaling lang sa simula, pero hindi pinagpapatuloy. Kaya sabi ng salita ng Diyos mga kapatid, ang ugali ng tao po tayong maging dingas pugon. Magaling lang sa umpisa. Diba? Kailangan nagpapatuloy. Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, na dapat sa buhay po natin, na po ano bang ibig sabihin ng walking straight to God means no detours. Na po yun daw, huwag ka daw hihinto. No drifting, no looking back. Just walk straight to God. Na po nang nais ng Diyos, mga kapatid, if we want to keep on walking straight to God, huwag ka daw haayaan na ikaw ay sabihin natin, mahulog doon sa detour. Alam ba yung word na detour? Ibig sabihin ni construction. Na po yung daan, hindi tuloy-tuloy. Na po may hukay. Na po marami mga mananampalataya, minsan nag-detour tayo. Nakikita na natin may warning sign na sabi niya doon mga kapatid, meron ng caution. Meron na sinasabi yung sabihin natin karatula, na sabi niya, huwag kang pupunta dito, pag pumunta ka dito, mapapahamak ka. Pero marami mga mananampalataya, pupunta pa rin. Bakit? Kasi out of curiosity, gusto nilang subukan. Kaya marami mga mananampalataya, sila nadadapa, sila napapahinto. Na sabi ng salita ng Diyos, nakita mo na nga, meron na nga warning sign. Ba't mo pa pinuntahan? Kaya nasabi ng ating pinag-aaral mga kapatid, hey, being a Christian, you must walk straight to God. Huwag mong hayaan ma-detour ka. Huwag mong hayaan mga kapatid, ma-drifting ka. Na po, ano ba yung word na drifting? Ibang sobrang libo. Diba? Ibang sa mga motor, parang banking yan eh. Diba? Diba? Kaya yung magagawad ka, yung biya pa mo, yung kaya ka rin, kapulisan. But, pag maraming na ka namin, pastor na ako, may max ka nun. Lugod ni po yung kaya ngayon, kapag pulis na ka na ako, may max ka nun. Pagparagol na ka na ako, brat eh. O, diba? Brat, kailangan ako. Huwag ka mag-drifting ka. Diba? Makakon ko. Na po, inasabi na siya ng Diyos, huwag daw natin paka-drift. Anong ibig sabihin? Yung tayo mo, kasi yung sa motor, mga kapatid, yung drifting, diba, yung po ng ganyan. Diba, minsan na-out of balance. Sini? Minsan marami mga nagmumotor, yabang lang eh. Diba? Kaya, yun. May magalos. Diba? Diba? Yung kayabangan mo. May nasulat o may nakilat. Alam niyo ba mga kapatid, anong ibig sabihin nun? Minsan sa buhay natin, pero din po bilang mga mananampalataya. Nakakalimot tayo sa Diyos. Minsan dahil sa yabang, minsan dahil sa pride, yun po inaaya natin yung buhay natin mag-drift at matumbang. Madiskaril ang ating buhay. Kaya sabi niya dito mga kapatid, sa buhay natin, just keep on walking straight to God. No looking back. Diba? Ibang palingon-lingon. No po, yung ba para bang yung tinuturuan ng driving lesson eh. Pag nag-driving lesson. Kasi when you are driving mga kapatid, dapat keep focus ka sa daan. Oh, tips to ha. No, keep focus ka sa daan. Tapos, so meron siyang tinuturuan. Nako, napanood ko sa Facebook, meron siyang tinuturuan. Nako, tapos yung tinuturuan niya, nung una, napakagalit. So ngayon, sabi niya, oh, brake! Tapos sinignan niya yung brake. Saan kasi yung brake? Diba? Ayun, bumula sila. Kasi bakit? Hinanap niya yung brake eh. Kasi dapat nga focus ka eh. Di ba?
Ano ibig sabihin mga kapatid? Hindi mo naman sa sasakyan mga kapatid, pwede mo papahin. Tama? Hindi mo pwede tanggalin yung paningin mo doon sa harapan. Hindi niyo po ha? Mga kapatid, ano ibig sabihin mga kapatid? Nasabi ng Diyos, like in our Christian life, don't look back. Huwag mong ibaling ang iyong paningin sa likod. Kung hindi dapat mga kapatid, just keep on straight walking, keep on straight looking. Kaya nga sabi ng ating pinag-aralan mga kapatid, we must keep on still ablaze. Sa buhay natin mga kapatid, we need revival. Na dapat tayo mag-init. Na dapat ma-revive tayo sa Panginoon. Na dapat sa buhay natin mga kapatid, makikita natin yung bunga. Alam niyo po ba mga kapatid, kapag may revival sa buhay natin, kapag nandun ang apoy ng Diyos, may bunga. May fruit ng Holy Spirit. Kaya nga sabi ng ating pinag-aralan mga kapatid, huwag daw natin hayaan maagaw ang ating atensyon. Huwag daw natin hayaan mga kapatid na sa buhay po natin na tayo matukso ng ating kaaway. Malagay ang ating buhay sa alanganin. Kundi sabi ng Panginoon, hey, just keep on. Keep on walking. And still ablaze. I repeat, the word ablaze it means be on fire. Mag-init ka sa Diyos. Na po, nasa buhay natin mga kapatid, first love, na sabi ng Panginoon in the book of Revelation, I have someone against thee. Why? Because you have kept. Diba? Binago mo. Nakalimutan mo. You forgot your first love. Revelation chapter 2 verse number 4. Loving God, mga kapatid, is not just a duty. Na po, ang pag-ibig sa Panginoon, hindi lang ito tungkulin. Ito po, mga kapatid, ay dapat natin maramdaman sa buhay natin. Hindi lang basta duty. I repeat, loving God is not a duty. Diba? Dapat ito talaga yung ma-experience mo sa Panginoon that you are in love with God. Because you are in love with God, mga kapatid, you will do. Gagawin mo ano ang magbibigay kasiyahan sa Diyos. Gagawin mo, mga kapatid, kung ano ba, no po, yung bang ikatutuwa ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nga sabi nga dito, mga kapatid, worship must come from our heart. Ang paglilingkod daw, dapat nagmumula sa puso. Bakit, Pastor? Di ba lahat ng naglilingkod nanggagaling ba sa lahat sa puso? Hindi ba lahat nanggagaling sa puso? Hindi po. Marami naglilingkod, bakit? Kasi nahihiya lang. Marami naglilingkod kasi bakit? Napipilitan lang. Marami naglilingkod, mga kapatid, kasi wala nang magawa sa bahay. Hindi po tama ang kanilang paglilingkod. I repeat, ang tamang paglilingkod dapat nagmumula sa puso. Prepare ka, convince ka, na kailangan ka maglingkod sa Diyos. Kailangan ka magpasalamat. Kailangan pumunta ng bahay sa bahan. Kailangan ka manalangin. Kailangan ka tumawid. Kailangan ka may gawin. Magpapakita na talagang ikaw ay nandoon ang iyong pasasalamat sa Panginoon. Kaya sabi niya dito mga kapatid, still ablaze means spirit-filled. Nangunguna yung banal na espiritu. Nangunguna mga kapatid na dapat sa buhay natin puspos tayo ng banal na espiritu. Hindi ka puspos ng bisyo. Hindi tayo puspos ng maling gawain. Hindi tayo puspos ng kapatid ng ibang mga bagay. Dapat puspos tayo ng banal na espiritu. Anong ibig sabihin ng pastor? Yung bang nangungudyokan ka para sa Panginoon? Yung bang mga kapatid nandoon talagang yung ginagawa mo masaya ka para sa Diyos? Nga po yung mga nagtatrabaho dito mga kapatid, to God be the glory. Nga po, sabi nga ni Lola Il, kasi Lola Il, kapit bahay na natin, no? Nakikita niya, cookno, grinder, welding, kahit oras na, di ba? Minsan pagod na, no po, pero to God be the glory, bakit? Kasi willing tayo mapagod para sa Diyos. Amen, mga men? Hindi naman po sila binabayaran eh. Diba? Kasi bakit ginagawa yun para sa Diyos? Nga po, kasi bakit binigyan tayo ng skills ng Diyos? Binigyan tayo ng abilidad. Anong ibig sabihin? Tayo ang gagampanin ng Panginoon, tayo ang kinakailangan, tayo ang gagamitin. Nga po, kaya nga sabi po ng ating pinag-aralan mga kapatid, kung hindi lang galing sa kanilang puso, kanilang paggawa, hindi magiging maayos sa kanilang paggawa. Kaya nga sabi ng Diyos mga kapatid, if you are spirit-filled mga kapatid, kahit pagod ka, magpapatuloy ka. Kasi maraming mga mananampalataya, pag pagod na, humihinto na. Kapag pagod na, umaayaw na. Kapag nasasaktan na, umaayaw na. Pero ang puspos sa banal na espiritu mga kapatid, sabi nga, doon sa mga Gideonites, sa 300 men, pain yet pursuing them. Pagod na sila, pero nagpapatuloy pa rin sila.
Na po, kaya tayo mga kapatid, in our Christian life, na po, ang buhay talaga, sabi ko nga po noong nakaraan, kahit wala kang gawin, napapagod ka. Kahit wala kang gawin, magugutom ka. Kakain ka. So, ang ibig sabihin nito mga kapatid, na dapat sa bawat mga sabihin natin, kapag mula doon gawin mo ng kapag-ipakinabang, mapagod ka na mga kapatid, doon sa pinakamahalaga. Ano gagawin mo? Gagawin mo ang kalooban ng Diyos. Ipapahiram mo yung lakas mo. Ipapahiram mo yung abilidad mo. So po, kumakain ka man mga kapatid, sabihin natin, napapagod ka man, nagiging kapag-ipakinabang. Paginabangan sa harapan ng Diyos. Ang mga kapaguran natin. Kaya nga sabi ng Diyos mga kapatid, be Spirit-filled. Burning for holiness. Na po, yung fire purifies. A heart ablaze, hates sin, and love righteousness. Yung puso daw na nag-aapoy sa Diyos, ayaw niya sa kasalanan. Ayaw niya sa mali. Na po, dahil on fire sa Diyos, anong gusto niya? Gumawa ng tama. Yes, we are not perfect. Marami tayong kapintasan. Marami tayong pagkukulang. Pero pwede tayong magbago sa harapan ng Diyos. Amen ba? Pwede tayong mag-ayos. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, na dapat magpakumbaba ka lang, na dapat umamin ka sa iyong mga pagkukulang. At anong kailangan mong gawin mga kapatid sa buhay mo? Yun nga po, dapat mag-apoy po yung kabanalan sa buhay natin. Sabi ko nga mga kapatid, in Hebrews chapter 1 and verse number 9, napapasahin nga natin sis, Hebrews chapter 1 and verse number 9, na sabi ng salita ng Diyos mga kapatid in this book, Hebrews chapter 1 and verse number 9. Ante pa po ba kayo sa amen? Sige nga, sabi niyo, thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Sabi niyo, minahal mo daw yung katuluran. Diba? Pinapulihan mo yung kasamaan. Na po, ngayon sa harapan ng Diyos, maging ang Panginoon, mga kapatid, tayo i-anoint ng Diyos. Na po, na meron siyang kasiyahan sa harapan ng iyong mga kasama. Na po, kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, patuloy natin mahalin ang katuwiran ng Diyos. Ano pa mga kapatid? Walking straight to God, anong nire-require ng Diyos? When you are walking straight to God, mga kapatid, na dapat, fix your gaze. Fix your eyes. Hebrews chapter 12 and verse number 2. Nasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Nasabi ng Panginoon, mga kapatid, distractions make you stutter. Diba? Huwag na daw natin kailangan sa buhay natin na tayo ma-distract. No, yun nga yung sinasabi ko mga kapatid, sa buhay natin na dapat huwag tayo ma-distract sa mga nakikita natin. Keep lang tayo sa focus. Keep lang tayo doon sa target natin. Keep lang tayo mga kapatid sa inyong instruction ng Panginoon. No po, napatuloy lang daw natin tignan ng Diyos, huwag ka titingin sa iyong kasama. Ang kasama mo, katabi mo, may kapintasan niya, hindi siya perfecto. Si pastor, ganun din, hindi siya perfecto. Si ma'am, ganun din. Bakit hindi tayo perfecto? Kasi tao lang tayo. Meron tayong kasalanan. Hanggat nandito sa isang mundo, magkakamali tayo. Kaya nga instruction ng Diyos, we must look unto Jesus. Tumingin na lahat tayo sa Panginoon. Mga kapatid, sapagkat siya ang ating pananampalataya, na po siya yung ating kasiyahan, na siya ay nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo, na someday mga kapatid, na sabi ng Panginoon, papalakpakan tayo ng Diyos. Bakit? Kasi nga, patuloy mo lang siya tinignan sa buhay mo. Patuloy mo siya, sabihin natin, inalam. Na po, I repeat, walking straight to God requires a fixed gaze. Ano ba mga kapatid? Daily steps of obedience. Walking in one step at a time. Na po, maraming mga tao kapag nagmamadali, minsan nadadapa. Na po, yung kapag nag-aarok, sabihin natin, ba, binibilisan nila kanila lakad, yun, minsan, yung paa nila, nasasabi. Subukan niyo na yun. Natatin mo yung sarili mo. Tapos nag-aanap ka, sino nagpatid sa atin? Sarili mo. Diba? Lalo-lalo na, mga girls kayo ha, minsan nagtatangkad ko eh. Diba? Bilang tangkad ko eh. Diba? Nahihirapan pa kayo sa pagkakad ko. Nga po, kaya pag nakahilis kayo, tatakbo. Baka madapa kayo. Nga po, nag-ibig sabihin mga kapatid, walking in one step at a time. Ano sabi ng Panginoon in the book of Psalms 119 verse 105? Nga po, kasi nga, na dapat nagigiban natin clear yung daan. Psalms 119 verse 105. Nga po, this is our key verse for our church team.
Ang sabi po niyan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita ng Diyos ay isang ilawan sa ating mga paa. Mga kapatid, no po, at liwanag sa ating darahatin. Kaya nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa gawain po ng Panginoon, hindi po pabilisan. Ang nais naman ng Panginoon, nagpapatuloy. Kaya po ba? Kaya nga, I repeat, walk one step at a time. Na po, na sa buhay natin, mga kapatid, I repeat, refuse detours. Na po, alam niyo ba sila, meron siyang asawa. Sinunod yung Sodom and Gomorrah dahil sa kasalanan. Na po, ng lalaki, na po, ginugusto niya ang kapwa lalaki. Ang babae, ginugusto niya ang kapwa babae. Na po, malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Malaking mga syudad, sinunod ng Diyos. Na po, ngayon, merong mananampalataya doon, mga kapatid, na sila, pamangkin ni Moses, ay ni Abraham. Pamangkin ni Abraham. Nandoon, mga kapatid, doon sa lugar na yun, at binigyan siya ng instruction na sabi ng Panginoon, susunugin ko ang Sodom and Gomorrah, kaya umalis kayo. Kapag umalis kayo, kaya sabi po ng Panginoon, huwag na huwag kayong lilingon muli. Yung instruction ito, sapagkat kapag lumingon kayo, kayo'y mamamatay. Mga po, yun ang instruction. Nung una, nagkaroon pala ng bargaining agreement. Sabi ni Abraham, Panginoon, kung makakasumpong ako ng 15 mananampalataya, 15 Kristiyano, 15 naglilingkod sa inyo, susunodin mo ba ang Sodom and Gomorrah? Sabi ng Panginoon, sige, alang-alang sa 50, hindi ko na susunod. Naganap ng 50 si Abraham, wala makikita 50. Tumawag po si Abraham, sabi niya 40. Susunodin mo ba ang Panginoon ang Sodom and Gomorrah? Sige, alang-alang sa 40, hindi ko susunod. Hanggang alam niyo ba, mga kapatid, dumating po sa 10. Sabi ni Abraham, Panginoon, kung mayroon ako masusumpungan 10 mananampalataya sa Sodom and Gomorrah, susunodin mo ba ang Sodom and Gomorrah? Hindi ko na susunodin, alang-alang sa 10. Kaya kaso po, walang 10. 4 lang. No po, kunti lang. Kaya ano po nangyari, sabi ng Panginoon, umalis na kayo sa lugar na yan, sapagkat susunodin ko lang ang lugar na yan. Ano po nangyari, mga kapatid? No po, sila, yung asawa po niya, naglalakad na sila patalikod. Habang naglalakad po sila patalikod, mga kapatid, umuulan na po ng apoy doon sa Sodom and Gomorrah. So ngayon, yung asawa nila at mga kapatid, dahil hindi nila nadala yung kayamanan nila, napalingin muli yung asawa nila. No po, tinignan niya. Nung pagkatingin niya, mga kapatid, ano nangyari? Naging po siyang estatwang kasi namatay. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Kapag ang Diyos nagbigay ng instruction, kailangan ka sumunod. Amen? Kasi may kapalit. Buti na lang mga kapatid, naging siya kasi, bakit? Kasi ibig sabihin siya Kristiyano. Na po, pero sa siya ang kanyang buhay na wala, sapagkat tumaluwas siya sa utos ng Diyos. Kaya sa buhay natin mga kapatid, I repeat, maraming mga bagay na mapapahamak sa atin kung tayo palingon-lingon, kung tayo mga kapatid na hindi tayo sabi natin out of focus sa ating paglilingkod. Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, hey, if you are really a Christian, therefore mga kapatid, sabi ng Panginoon, just keep your focus. Walk straight with me and keep the faith burning in your heart. Nga po, pero kung mananampalataya po dito, ang pangalan po niya ay si Dimas. Nga po, 2 Timothy chapter 4 and verse number 10, sis, pag-ibukas mo nga. Si Dimas po, ang kapatid, isa rin po siyang mananampalataya. Na nangyari po sa kanya, mga kapatid, hindi na siya nakapagpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Nga po, nung una, kasama po siya ni Apostle Paul. Nga po, pero nangyari, siya po ay huminto na. Nga po, kaya nga sabi niya po sa verse number, sige nga, verse number 9 muna. Kasi ano, verse number 9. Bago po yan. Sabi po dyan, mga kapatid, verse number 8. O yan. Nga po, ito po yung challenge niya sa bawat mga mananampalataya. Now, for henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous God, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love is appearing. Now, kung nasabi ng Panginoon, bibigyan tayo ng putong ng katwiran ng Diyos, na someday i-reward tayo
na po, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng katwiran na naghukom sa atin, na nag-judge, na sabi ng Panginoon, bibigyan lahat, mga kapatid, ng korona ng katwiran ng Diyos sa lahat na naghihintay sa muling pagbalik ng Panginoon. Kaya nga sabi sa verse number 9, do thy diligence to come shortly. Patuloy daw tayo maging masunurin, papalapit sa Panginoon. Mga kapatid, verse number 10, ito po, sinabi na po si Demas, for Demas hath forsaken me, having loved this present world, and departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Ano ibig sabihin? Si Demas, mga kapatid, nakasama po niya sa gawain ng Diyos. Kaso, dumating po yung punto, nag-iba ang kanyang puso, nag-iba ang kanyang isipan. Kaya nung ginawa ni Demas, pinorsikin niya ang gawain ng Diyos, umalis siya. Bakit siya umalis? Kasi masyado niyang minahal yung mundo. Palipat-lipat, pumunta sa iba't ibang lugar, nag-iwaliw. Kaya po, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Maraming mga mananampalataya sometimes nagiging Demas. Iniiwan ang gawain ng Diyos, iniiwan ang kanilang paglilingkod. Bakit? Kasi mas minamahal nila yung mga material na bagay. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, dapat huwag tayo maging Demas. Kaya anong kailangan natin gawin, mga kapatid? Patuloy ka lang manalangin. Kaya po, patuloy lang tayo magpatuloy na manalangin, makinig ng salita ng Diyos. Sapagkat sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, na kaya po ng preaching last Sunday, si Satanas, pilit niya gustong patayin yung apoy sa buhay natin. Pilit niya gustong agawin yung apoy na nasa puso natin. Pilit niya mga kapatid na gusto niya yung apoy na nasa puso mo, palitin lang. No po nang sa ganun mga kapatid, hindi mo makita maliwanag ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi po ng ating pinag-aralan mga kapatid, if you are really a Christian, then walk in the Spirit. No po, nasa buhay natin na magkaroon tayo ng tinatawag na fellowship to other brethren. No po, na hindi mo kayo mag-isa. Kailangan mo ng karamay, kailangan mo ng kasama. Ako po mga kapatid, bilang isang pastor, isang gawain po ito, hindi mo kaya mag-isa. Kailangan po ang bawat isa. Kaya nga tayo pinagkatagputan po ng Panginoon para gawin ang kalooban ng Diyos. Ang simbahan po ito, hindi lang nakaatang kay pastor, sapagkat ang simbahan ito, hindi naman dahil kay pastor. Ang simbahan po ito, simbahan ng Diyos. Anong ibig sabihin? Gawain ito ng Diyos. Kaya dapat tayo lahat, willing lahat tayo magkuha. Willing lahat tayo magpasang. Willing lahat dapat tayo magpagamit. Willing dapat lahat tayo kumawit. Sapagkat yun ang nais ng Diyos sa buhay po natin. Kasi nga mga kapatid, ang Diyos ng kamangha-mangha. Hindi ba kamangha-mangha, binago tayo ng Diyos? Hindi ba kamangha-mangha, binigyan ka ng panibagong pag-asa? Binigyan ka ng panibagong simulain? Na minsan sa buhay natin, para bang tayo patapon na, para bang wala ng kwenta ang ating buhay. Pero buti na lang nandoon ang biyaya ng Diyos. Nakita natin, pagdating sa Panginoon, pwede palang magbago ang buhay ko. Pwede palang maging masaya. Kaya nga sabi ng Diyos, na-experience mo ang pag-ibig ng Diyos. Na-experience mo yung tinatawag na kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya ibig sabihin, may plano pa ang Diyos. Ang kailangan natin gawin, patuloy natin pasanin, gawain ng Diyos. Patuloy tayo magkaisa. Mga kapatid, ang nais ng Diyos para tayo magpatuloy na lumapit sa Kanya, dapat may pagkakaisa. Isn't it? Behold how good and how blessed it is for brethren to dwell together in unity. Nais ng Diyos, mga kapatid, na nakita, magandang nakikita ng bawat mga magkakapatid sa Panginoon, sila'y nagtutulungan, nagkakaisa. Na dapat huwag tayo magkanya-kanya, huwag tayo magkawatak-watak, hindi magkaroon tayo ng isang layunin, na dapat ang layunin natin, mataas ang pangalan ng Diyos, hindi palakihan ang pangalan, hindi payabangan. Mga kapatid, huwag natin hintayin, ay, hintayin ako, sasabihin ni Pastor, magaling ako. Sino po naghihintay na sabihin ng ganyan? Huwag po natin hintayin yun, amen? Huwag mo nang hintayin na sabihin ko, ay, gusto ko palakpakan ako ni Pastor. What? Mga kapatid, na dapat ang asamin natin sa ating buhay, yung hintayin natin yung palakpak ng Diyos. Amen? Yung hintayin natin sa ating buhay, mga kapatid, yung makuha natin yung smile ng Diyos. Mapasaya natin ang Panginoon sa buhay natin. Dapat yun ang ating asamin. Mga kapatid, hindi yung pagpuri ng tao, hindi dapat ang Diyos masisiyahan sa buhay natin. Kaya panalangin ko po mga kapatid, this coming church anniversary, this Friday, sana po, tayong lahat, sama-sama tayo, pasahin ng Diyos sa buhay natin. Amen?
nakikita natin, bago na pagod, masaya tayo. Hindi kapag pagod na, nakasimangot na. Hindi kapag pagod na, out of focus na. Diba? Hindi pag dumating yung time, nagugutom. No po, nag-iiba na yung mood. Nasabi ng Diyos, lahat ng bagay na yan, kunting pagtitiis lang para sa Diyos. Na sana, sabi ng Panginoon, tuloy lang tayo. Ano pa kaya mo? Gamitin mo. Ano yung instruction po ng Panginoon kay Moses? Moses, ano yung nasa kamay mo? Kung ano nasa kamay mo, yan ang gamitin mo. Ano yun ba si Moses? Si Moses po kasi nagduda siya eh. Sa kakayanan pwedeng gawin ng Diyos sa kanya. Panginoon, baka hindi sila maniwala sa akin. Hindi na sabi ng Panginoon, Moses, ano ba nasa kamay mo? Ano sabi ni Moses? Panginoon, meron akong tungkod. O sa pamagitan ng tungkod mo, mapapakita mo ang ating kapangyarihan. Na po, ay ngayon tungkod, pag tinaas na nanalo, yung tungkod, hinawi ang dagat, nahawi ang dagat. Yung tungkod, mga kapatid, hinampas yung bato, lumabas ang tungkod. Kaya, ano yung gusto ko yung pasya dito, mga kapatid, kung ano, meron tayo. Doon tayo gagawin ng Diyos. Kung ano meron tayo, mga kapatid, doon tayo biniglas ng Panginoon. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, sana nalalapit na church anniversary. Just walk straight to God. Keep the flame burning. Pagpatuloy lang natin yung apoy ng Diyos. Fire, elevate fire, is not for a moment, is a direction. Direction po yan. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, na naisin ng Panginoon Diyos, na po, na siya, pati mo ni Mike, malakas naman yung boss ko eh. Ayan. Kasi po yung sound system natin, medyo nagano siya dahil tinanggal yung people eh. Apo. So yung prayer po natin sa Panginoon, mga kapatid, magpatuloy lang tayo na gumawa para sa Kanya. Po, nandito na po tayo sa ating conclusion. Sa buhay po natin, yun nga, nanalangin natin yung ating church anniversary, ma-revive tayo, meron na po tayo, today is June 7. Meron na lang 5 days bago po ang ating church anniversary. Sana po tayong lahat ng bahagi ng preparations. Nakikita niyo po ang ating church, marami po dapat po yun. Ngayon, sabi ng Panginoon, sana patuloy ka lang, maging suporta, maging kaaktiba sa gawa ng Diyos. Walking straight to God. Instruction ng Panginoon, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Sana po, pangunahan tayo ng banal na Espiritu. Pangunahan tayo ng Panginoon. Sana po, Holy Spirit, hindi Holy Spirit. Kasi yung iba, Holy Spirit po. Napilitan lang. Sana po, banal na Espiritu. Tayo makustos. Amen po ba? Kaya naman po ang ating kakulangan. Ano man po ang ating pangangailangan, sabay-sabay po natin nilapit sa ating Panginoon. Slide lahat ito ngayon. Susunod is. Sige po.